Sino nga ba ang may sapat na tapang upang aminin ang kanyang sariling pagkakamali? Tila naging bahagi na ng kalikasan nating mga tao ang umiwas sa pananagutan. Sa halip na harapin ang ating mga pagkukulang, mas pinipili nating maghanap ng ibang masisisi, isang madaling paraan upang protektahan ang ating garbo at itago ang ating mga kahinaan. Mula pa sa ating kamusmusan, tila naging likas na depensa na natin ang mga tuwiran sa tuwing tayo ay nagkakamali, sa hangaring mailigtas ang ating sarili mula sa kahihiyan o parusa. Ang ganitong gawi ay hindi lamang pansamantala, dala natin ang sistemang ito hanggang sa ating pagtanda. Nagiging isang masalimuot na siklo ito kung saan ang pag-iwas sa pananagutan ay nagiging mas prioridad kaysa sa pagkatuto mula sa ating mga pagkukulang. Saan nga ba natin namana ang ganitong sistema ng pagtuturo ng sisi? Maniwala man kayo o hindi, ang ugaling ito ay kasing tanda na ng sangkatauhan, nagsimula ito sa ating ninunong si Adan. Nang kainin nila ang pinagbabawal na bunga at harapin siya ng Diyos, sa halip na humingi ng tawad, mabilis siyang humanap ng madadahilan. Ang sabi niya, ang babaeng ibinigay mo upang makasama ko, siya ang nagbigay sa akin ng bunga. Sa madaling salita, hindi lang si Eva ang sinisi niya, tila idinamay pa niya ang Diyos dahil ito ang nagbigay sa kanya ng kasama. Doon pa lamang, nakita na natin ang ugali nating ibaling ang pananagutan sa iba para maligtas ang sariling balat. Ngunit batid ba ninyo na ang ganitong ugali ang mismong hadlang sa ating pag-unlad? Ayon kay Jordan Peterson, isang tanyag na Canadian psychologist, ang susi sa pagkontrol sa ating kapalaran ay ang pag-ako sa lahat ng pananagutan sa ating buhay. Kapag ibinaling natin ang sisi sa iba, isinusuko rin natin ang ating kapangyarihang magbago. Kung ang ibang tao ang may kasalanan, nasa kanilang kamay ang kontrol, ibig sabihin, nakadepende ang iyong pag-ayos sa pagbabago ng ibang tao, isang bagay na bihirang mangyari. Sa madaling salita, ang pag-ako sa mali ay hindi pagpaparusa sa sarili, kundi ang pagbawi sa manibela ng iyong buhay. Ang arkitekto ng sariling pagkabigo at tagumpay. Una, ang sikolohiya ng paghuhugas kamay, the psychology of displacement. Ang ugali nating magturo ng iba ay isang uri ng defense mechanism upang maprotektahan ang ating ego. Mula pagkabata, tinuruan tayo ng lipunan na ang pagkakamali ay katumbas ng parusa o kahihiyan. Kaya naman, automatiko nating itinatanggi ang ating pagkukulang. Ngunit ayon kay Jordan Peterson, ang ganitong pag-iwas ay isang uri ng pagkakabilanggo. Sa sikolohiya, kapag naniniwala ka na ang sanhi ng iyong problema ay nasa labas ng iyong sarili, gaya ng gobyerno, magulang, malas, o kapwa, nagkakaroon ka ng external locus of control. Sa madaling salita, ikaw ay nagiging isang pasahero lamang sa sarili mong buhay, habang ang ibang tao ang may hawak ng manibela. Ikalawa, ang mana ni Adan, isang espiritual na patibong. Ang pagtukoy kay Adan sa Hardin ng Eden ay hindi lamang isang kwentong pangrelihiyon, ito ay isang salamin ng kalikasan ng tao. Sa Genesis, makikita na ang kasalanan ay sinundan agad ng pagkakawatak-watak, disconnection. Sinisi ni Adan si Eva, at sa paggawa nito, sinira niya ang relasyon niya sa kanyang asawa. Sinisi rin niya ang Diyos, ang babaeng ibinigay mo, na nagsira naman sa kanyang relasyon sa may likha. Ipinapakita nito na ang pag-iwas sa pananagutan ay hindi nagliligtas sa atin, sa halip, lalo nitong pinuputol ang ating ugnayan sa katotohanan at sa mga taong mahalaga sa atin. Ang kasalanang hindi inaamin ay hindi kailanman mapapatawad, at ang sugat na itinatago ay hindi kailanman gagaling. Ikatlo, ang kapangyarihan ng radical responsibility. Bakit mahalagang akuin ang lahat, pati ang mga bagay na tila hindi mo naman direktang kasalanan? Dahil sa sandaling sabihin mong, responsibilidad ko ito, doon lamang nagsisimula ang posibilidad ng solusyon. Kung ang ibang tao ang problema, kailangan mong hintayin silang magbago, na maaaring tumagal ng habang buhay. Kung ikaw ang problema, maaari kang magbago ngayon din. Ang pag-ako sa mali ay hindi nangangahulugang pagpapakababa o pagpapakita ng kahinaan.
Ito ay ang pinakamataas na anyo ng tapang. Kapag inaku mo ang control, tinatanggap mo na mayroon kang magagawa upang baguhin ang iyong sitwasyon. Sabi nga sa konsepto ng extreme ownership, kahit hindi mo kontrolado ang bagyo, kontrolado mo kung paano mo ihahanda ang iyong barko. Conclusion, ang hamon ng pagbabago. Ang buhay ay hindi umaayos sa pamamagitan ng paghahanap ng hustisya sa pagkakamali ng iba, kundi sa pamamagitan ng paghahanap ng paraan kung paano tayo magiging mas mabuting bersyon ng ating sarili sa gitna ng mga pagkakamaling iyon. Huwag nating hayaang ang sistema ni Adan ang magdikta ng ating kinabukasan. Putulin natin ang kadena ng pangangatwiran. Sa tuwing tayo ay nagkakamali, harapin natin ang salamin at sabihin, ako ang may hawak ng kontrol, kaya ako ang gagawa ng paraan upang itama ito. Doon lamang tayo tunay na magiging malaya. Marami akong video sa aking channel na katulad nito. Mga aral na parabang hindi pangkaraniwan, pero kung pag-iisipan mo ng maigi ay marirealize mo na ito ay mas tama. Para ma-access mo ang iba ko pang video ay iniimbitahan kita na mag-subscribe pagtapos mo i-like itong video na ito. I-recommend ko sa iyo yung video ko tungkol sa ang karuwagan ay katumbas ng kahirapan, at yung kaya ka mahirap, kasi wala kang masyadong halaga. Sigurado ako na magugustuhan mo itong dalawang video na ni-recommend ko sa iyo. Salamat at sana makasama uli kita sa mga susunod ko pang video.